paano po ninyo ini-introduce sa market ang Queen of Scents? Kumuha na kami ng mga reseller. And then, after nun, hindi naman ganun din kabilis kapag mga reseller lang. So, nag-post din kami sa FB, nag-live selling din kami, lalo na yung pinsan ko, at saka yung anak ko, magkatulong sila nag-live selling. Yun. At saka, through Gmail din, may post din kami, nagsisend din kami sa mga Gmail. Kailan nyo na-introduce ang inyong perfume bar? Last October actually. Hindi ko na isasama nung debut ng kapatid ko which is June last year. Kasi parang ano pa lang namin, tinry lang natin. Pero yung trial namin na yon, introduction na pala yon kasi yung mga bisita namin nung debut ng kapatid ko, ng pamangkin ko, sila yung unang-una na naging client namin for the debut. Bali, October po yon. And then, nagsunod-sunod na from October until now, nakasampu na po kami na event sa bar namin. Ano ba yung tamang proseso para ma-ensure natin na yung perfume na ating ginagawa ay talaga namang long-lasting? Yes po. Unang-una, sa pag-formulate, sinusunod po namin talaga yung tamang measurement. And then, mahalaga po yung sanitation. Kailangan yung gagamitin mong bottle, lahat ng gagamitin mo sa pag-formulate is malinis. At kasi, merong time po na nung nagre-rebranding pa lang kami is napanis yung oil. Siguro, magtataka kayo, nabapanis ba yung, yung perfume? Pero, actually, nangyari yan. Hindi naman kami ang gumawa. Isa na yung dahilan kung bakit kami talaga nag-train at gusto namin na kami ang magpo-formulate. Kasi, ilang beses po kami naka-order na ang na-deliver sa amin is panis. Bakit? Kasi natutunan namin sa training na kapag hindi maganda yung process mo sa pag-store, magiging cost yun na para mapanis. And then, ang tamang pag-store para maging long-lasting ang perfume natin is yung aging process. Kami, kahit may client kami na sabi ito ang gusto pero hindi pa available kasi kakatimpla pa lang namin, nagsisay no talaga kami kasi po kailangan 2 weeks nga yung pinakamababa na storage niya. Kailangan 2 weeks pataas po ang storage ng ating mga pinormulate na perfume. And then, kailangan siya sa cool, dry place na dim ang surroundings. Kasi natutunan din namin na kapag masyado palang maliwanag, kumbawa, nilagay mo lang dyan sa table, lagay lang yung perfume mo, maliwanag yung lugar, nakakabawas pala yun sa amoy nila. Ipinanliligo na daw natin yung perfume or yung Yes. cologne natin. Ano ba talaga yung tamang bilang ng spray para sabihin natin, maglalast ito for how many hours? Sa oil base naman, mga 5 to 6. Okay Spray. na yon. Opo, spray. And then, may style din po yan. Kung ilalagay mo siya sa balat, spray mo siya, wag mo siyang ikukuskus. Wag mo siyang irarab. So, as is lang siya, pag spray mo, okay na yan. Then, spray mo siya sa mga pulso. Dito, kung saan may mga pinapawisan ka, tumitibok, yan. Kahit dito sa mga ilalim sa alak-alakan mo. Tsaka sa ganito po. Yan. Basta wag nyo pong irarab. Then, yung mga water-based naman, di ba, yung ganyan ka mag-spray, okay lang yon. Okay lang. Pero, sa all-based, wag. Kasi sayang. Kasi, oil is yung density niya is mas mabigat. So, parang hindi rin siya pupunta sa'yo kung ganon. So, mas maganda, i-direct mo siya. Then, kung sa damit naman, kung white yung damit mo, wag mo siyang i-direct sa damit. Pwedeng i-under mo lang siyang papaganon, kasama din yung balat mo. Pero wag mo siyang i-direct sa damit kasi oil yan mamantsa yan. Ano bang kaibahan ng oil base sa water base? Ang oil base is talagang long lasting. Water base, konting oras lang, mahanginan ka lang, mawawala na po kaagad dyan.